Si Shua pala ang dumating, nakasuot ng gintong baluti at may dalang sibat. Habang tinutukoy niya ito bilang hagdan, hindi ito isang bagay na basta magagamit ng kung sino lang. Sa kanyang tiwala at matayog na tindig, halatang daranas ng gulo ang mga sundalo sa harapan. Nagulat si Makusa sa pagdating ni Shua at tanging isang salita lang ang nasabi, "Shua." Nang makita ito, agad na tumugon si Shua, "Plano mo bang harapin ang lahat ng ito ng mag-isa?" Bago pa man makasagot si Nira, nagpatuloy si Shua, "Pwede ba akong tumulong?" Sa pagdating ni Shua, lalong kinabahan ang mga sundalo. Ang kanilang komandante ay sumigaw, "Patayin sila." Ngunit may casual na kilos na inangat lamang ni Shua ang bumagsak na baston gamit ang isang paa. Ang isang sundalong maingay kanina ay natamba, sumisigaw sa sakit, habang kalmadong sinabi ni Shua, "Walang pagmamadali." Ang baston sa kanyang kamay ay tila laruan lamang na umiikot ng maraming beses sa isang kamanghamanghang palabas. Habang nagsasalita si Shua, sinabi niya, "Mula ngayon, magpapatuloy ako sa paglalaro hanggang sa magsawa kayo." Ngunit biglang napansin ni Nara ang isang bagay na hindi kapani-paniwala at napako ang kanyang tingin dito. Ang kanyang mga mata ay tila nag-uudyok sa kanya habang nag-iisip, may kakaiba sa labang ito kumpara sa pagsalakay sa Gory. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, mariing pumikit si Narcissus at nagmuni-muni, bago biglang idinilat ang kanyang mga mata na puno ng determinasyon, "Kasama ko si Shua sa laban na ito." Sa sandaling yun, pareho silang nagsagawa ng depensibong posisyon, handang harapin ang matinding labanan. Samantala, sa itaas, nanggagalaiti si Lucius Antonines sa galit, hindi makapagsalita sa sobrang pagkadismaya. Si Reyes, na nakaupo sa ibaba, ay lalong nakaramdam ng kaba nang makita niyang lumalala ang anyo ni Lucius, na tila may nalalaman sa susunod na hakbang. Sa sandaling yun, mabilis na nag-isip si Reyes, hindi ito maganda, mas mabuting manahimik. Ngunit may isang tao roon na hindi masyadong matalino, imbes na tumahimik, siya ay tumatawa at nagsasalita ng malakas, "Haha." Nagkasama na ang dalawang yun sa labanan. Ibig sabihin, malalagpasan ng hukbong Greek ang mga pagsubok muli. Nagkaroon ng bahagyang yabang sa kanyang tono, ngunit ang sasapitin niya ay puro kapahamakan lamang. Sa narinig, hindi makapaniwala si Reyes at biglang napatitig sa kanya, napabulalas, "Ano?" Patuloy pa rin sa pagmamayabang ang lalaki, sarado pa rin ang mata at walang kaalam-alam habang nagpapatuloy, nakawala sa panganib ang paboritong gladiador ng emperador. Maligayang bati, kamahalan. Hindi makapaniwala si Reyes sa nakikita niya, at ngayon ay pula na ang mukha niya sa kahihiyan, parang kamatis. Nang mapansin niya ang mga tingin ng lahat, napagtanto niyang nagkamali siya, kaya't nagsimula siyang magpawis ng matindi at nauutal. Oo, mali yun. Hindi tama yun. Nakarinig ng lahat si Lucius, at ang kanyang mukha ay nagdilim. Sa matigas na tinig, sinabi niya, "Akala mo ba ikaw ay matalino? Lumapit ka rito." Alam ng lahat na ito na ang katapusan para sa isang taong walang isip ngunit maraming sinasabi. Sa puntong yun, ang lalaki ay natakot at pinagpawisan na parang umuulan, habang may takot na nagsumamo, "Kamahalan, maawa po kayo." Nang maunawaan niya ang bigat ng kanyang ginawa, mabilis siyang lumuhad, humihingi ng tawad ng malakas at baliw-baliwan, "Kasalanan ko po yun, kamahalan. Patawarin niyo po ako." Subalit si Lucius ay nananatiling kalmado sa labas, kahit na nag-aalab ang loob. Minsan pa, may pasen siyang sinabi ni Lucius, "Nagkamali ka ba? Kung hindi, mali ba ako?" Ano man ang sagot niya, alam niyang may isang tiyak na kahihinatnan. Hindi niya malaman kung paano sisigat at nauutal, tungkol doon. Binagsakan siya ni Lucius ng huling tanong, "Ibig mo bang sabihin ako ang mali? Ano ba ang mali sa akin?" Sa ganitong sitwasyon, ang sinumang salungat sa emperador ay maagang bumabagtas sa kabilang buhay. Sa buhay, kailangang alam mo kung kailan dapat manahimik. Huwag mong ibunyag ang lahat ng iniisip mo, payo ng emperador. Para sa taong ito, anumang sagot ay magiging dahilan ng kamatayan. Wala na siyang magawa kundi subukang ayusin ang sitwasyon, "Kamahalan, talaga pong hindi ko alam, naisip ko lang na matutuwa kayo sa pagkaligtas ng inyong paboritong gladiador." Bahagyang ngumiti si Lucius at sinabing, "Hindi mo alam? Kaya pala nagsisinungaling ka." Ang pagsisinungaling sa harap ng emperador ay isang mabigat na krimen, ngunit higit pa roon ay ginawa mo pa itong pangungutya sa akin, at umaasa ka pang mabubuhay ka. Napakaraming krimen.
Ang paglabag sa emperador ay para na ring paglagda sa sariling hatol sa kamatayan. Ngayon ay ipinakita ni Lucius Antonines ang kanyang pagkasira sa pag-iisip, ngumiti siya ng parang baliw at inutusan ang kanyang tauhan, Rides, dalhin mo sa akin ang taksil na iyon. Mas mabilis pa ang bibig niya kaysa sa utak niya. Matapos marinig ang hatol, namutla ang lalaki at tuluyang nawala sa sarili habang patuloy na nagsusumamo, kamahalan, maawa po kayo. Pagkatanggap sa utos ng emperador, lumapit si Rheus at mahigpit na nagsabing, halika na, huwag ka nang mag-atubili. Ngunit patuloy pa rin siyang nakiusap, Panginoong Rides, iligtas niyo po ako. Bamulong si Rheus sa kanyang tainga, mas mabuti pang mamatay ka agad. Kung mag-aalinlangan ka pa, pati ang buong pamilya mo ay mapapahamak. Narinig niya ang mga salitang yun at siya'y pinagpawisan ng matindi, nang itim ang kanyang paningin, at hindi na makapagsalita. Nang maalis ang alinlangan, magalang na iniulat ni Rheus kay Lucius, natupad na po ang inyong utos. Kalma namang tumugon si Lucius, mabuti. Sa sandaling yun, nagpakita ng bahagyang awa si Lucius at marahang tinanong ang lalaki, gusto mo bang mabuhay? Ang lalaki, na ngayoy nakaluhod at luhaan, ay nagsumamo, oo, kamahalan, maawa po kayo sa akin. Kalma namang sumagot si Lucius, kung ganun, bibigyan kita ng pagkakataon. Bahagyang ngumiti si Lucius at sinabing, bumaba ka sa arena at lumaban bilang isang Greek na mandirigma. Kung mabubuhay ka hanggang matapos ang laban, ikaw ay patatawarin. Nang marinig ito, nagalak ang lalaki at mabilis na sumigaw, oo, gagawin ko po. Bahagyang gamaan ang kanyang pakiramdam, iniisip na mas mainam na ang hamon kaysa kamatayan. Ngunit totoo nga ang kasabihang mas madali pang baguhin ang bundok at ilog kaysa ang likas na ugali ng isang tao. Hindi lamang ito isang simpleng kahilingan. Biglang hinawakan ni Lucius ang lalaki at sinabing, maghanda ka. Alam niyang ito ang magiging pinakamapait na kamatayan. Agad na pinaikot ni Emperor Lucius ang katawan ng lalaki, pinapadaloy ang dugo sa mga mata nito habang ang bibig niya ay lumuluhang umuungol sa takot. Gamit ang lakas ng kanyang mga kalamnan at isang braso lamang, pinilipit ni Lucius ang buong katawan ng lalaki, at dahil sa matinding takot, wala na siyang nagawa kundi sumigaw sa sakit. Sa sandaling yun, nasa mga kamay ni Lucius ang katawan ng lalaki, nanginginig at nauutal pa rin. Pagkatapos, pumwesto si Lucius, bahagyang tumagilid, at tumingin sa arena habang sinasabi, patungo ka sa arena. Sa isang malakas na pag-ikot, sinigawan niya ng buong sigla. Palam, sa lakas ng pagkakahagis, bumagsak ang lalaki sa arena ng may kalakasan, lumikha ng ingay na umalingaw-ngaw. Nang maglaho ang usok, ang katawan ay nakalupasay sa lupa, may itsurang malamlam. Matapos niyang masuri, napansin niya ang katawan ng lalaki na baluktot, kulang ang bahagi ng ulo, at talagang kahindik-hindik ang itsura. Nakatingin siya ng walang ekspresyon at tumutol, napakahina. Pagkaloob ng panyo ni Rheus kay Lucius, maingat niyang tinanong, kamahalan, mas mabuti na po ba ang pakiramdam ninyo ngayon? Agad na sumagot si Lucius, mas mabuti ng kaunti. Talagang gulo-gulo na ang lahat dahil kay Shua. Habang pinupunasan ng mga luha, tumingin si Lucius sa kanyang kamay at nagpatuloy, sobrang lapit na, ngunit bigla siyang sumulpot at sinira ang lahat. Bigla namang nagningning ng matinding galit ang mga mata ni Lucius, para siyang mabangis na hayop na naghahangad ng biktima. Sa ibaba, sumisigaw ang mga sundalo, pilit na pinuprotektahan ang tarangkahan ng syudad. Sa harap ng mga hukbo ay sina Narcissus at Shua. Silang dalawa lamang ang sapat na upang lipulin ang karamihan sa mga sundalo, na labis na nagulat at hindi makapaniwala, sumisigaw, paano ito posible sa 2 tao lamang? Sa sandaling yun, sumigaw ang komandante sa natitirang mga sundalo, ipagtanggol ang tarangkahan. Kailangan nating protektahan ito. Pagkatapos niyang magsalita, isang sibat ang biglang lumipad mula sa kung saan, dumiretso sa kanyang lalamunan na may malutong na tunog. Sa panig ni Shua, sinabi niya agad kay Narcissus, hahawakan ko ang mga sundalo, ikaw naman ang magbukas ng tarangkahan. Sumagot si Narcissus, naiintindihan. Biglang may isang bagay na lumapit sa mga sundalo, ngunit sa kakatwang paraan, tumigil sila ng nakatayo, parang mga estatwa. Isang kahoy na pamalo ang mabilis na dumaan sa harapan ni Narcissus, at sa isang hampas lamang, agad na nalock ang mga leeg ng 5 sundalo, pinagdikit sa pintuan. Sapat na yon upang sila ay mapatay bago pa man nila malaman ang nangyari.
Sa lakas ng galaw, nang hilahin ni Narcissus ang pamalo, bumagsak silang lahat ng sabay-sabay. Matapos malinis ang tarangkahan, tinanggal ni Narcissus ang lock sa pintuan. Sa sandaling matanggal ang latch, automatikong bumukas ang pintuan na may malakas na dagendong. Nang makita ito ng mga sundalo sa labas, sila ay nagdiwang, alam nilang tuluyan ang nabuksan ang tarangkahan. Matapos makumpleto ang misyon, muling nakipag-usap si Narcissus kay Shua upang talakayin ang mga susunod na hakbang. Agad namang iniutos ni Shua sa mga tropa na sumugod. Sa kanyang utos, ang mga sundalo ay dumagsa palabas ng tarangkahan na parang mga bubuyog mula sa kanilang pugad, nagtutulakan upang makalusot sa makipot na daan at sumabak sa labanan, kasabay ng malalakas na sigaw, "Ipaghiganti natin ang lahat." Tahimik na naupo si Lucius sa mahabang oras bago siya sa wakas ay nagsalita. Minsan, umaakto siyang parang isang hari kaysa sa isang gladiador. Hindi ko alam kung yun ay papuri o insulto, pero sa kanyang mga tingin, malinaw na hinahangad niya ito. Si Reus, na nakatayo sa ibaba, ay nakasunod lamang ng tahimik at sumagot, "Opo." Alam niyang kahit kaunting pagkagalit kay Lucius ay maaaring humantong sa mas masaklap na kapalaran kaysa sa naranasan ng lalaki kanina. Sa ibaba naman, saan man magtutok si Shua ng sibat, nagtatakbuhan ang mga kalaban. Ang kanyang lakas ay labis, kaya niyang harapin ang 10 sundalo ng sabay-sabay. Malakas na sumisigaw si Shua upang pataasin ang morale ng buong hukbo. Si Reus naman, tahimik na nakamasid sa kanya, malamang na iniisip ang nakaraan, noong pangungunahan ni Shua ang mga sundalo sa labanan. Sa imahinasyon ni Reus, nakikita niya si Shua noon, nakasuot ng kanyang sandatahan, handang harapin ang malupit na laban. Ang kabilang panig ay gumagamit ng kalasag bilang estratehiya sa depensa, samantalang ang kampo ni Shua ay nagsisigaw ng utos, sabay-sabay na itinaas ang kanilang mga sibat na may malakas na sigaw na umalingaw sa buong arena. Balik sa realidad, ang isip ni Rides ay puno pa rin ng alaala ng mga tagumpay ni Shua, patuloy pa rin niyang naiisip, Shua. Shua, Shua. Galit na nakatitig si Reus kay Shua habang tinatanaw ang mga mandirigmang matapang na nakikipaglaban sa ibaba. Iniisip niya, basta tandaan mo, Reus, ang panganib ay kadalasang dumarating kapag pakiramdam nating ayos na ang lahat. Sumigaw ng malakas si Shua, sugod. Bawiin natin ang kanilang ginawa sa atin. Kasabay nito, sumugod ang buong hukbo, tinatapakan ng mga kalaban ng walang awa. Matinding banggaan ang naganap sa magkabilang panig. Habang nakikipaglaban, sumigaw si Spiros, si Yuba ang pumatay kay Dices. Nakakainis siya minsan, pero mabait rin siyang tao. Nakaramdam siya ng tuwa habang malinaw niyang nararamdaman ang bunga ng mga araw ng pagsasanay kasama si Narcissus, kaya na niyang harapin ang 2 o 3 kalaban ng sabay-sabay, at malinaw niyang nakikita ang kanilang mga galaw. Biglang nagsalita si Spiros, patayin silang lahat. Pulbasan. Ngunit bigla siyang natigilan nang may kalabang sundalo ang nakahuli sa kanya nang hindi inaasahan. Ito ang nakapagsasabi na ipaghiganti ang kaibigan niya, pero parang masyado siyang nudge-enjoy, naisip niya habang inaatake ito. Ngunit mabilis umiwas ang kalaban, ni isa man sa mga sibat niya ay hindi tumama. Humigpit ang hawak ni Spiros sa kanyang sandata, naisip niya, ang bilis ng reflexes ng lalaking ito. Sinubukan niya ulit sumaksak, ngunit muling nailagan. Nagulat si Spiros, hindi makapaniwala, hindi ito maaari. Sumigaw ang kalaban, masiyadong maingay ka at napakahina mo. Kasunod nito ay isang malakas na hampas ng espada pababa kay Spiros, na nagpanik at umatras upang kumuha ng pwesto para sa susunod na atake. Ayaw pa ring maniwala ni Spiros na natatalo siya ng ganito. Pinasanay ako mismo ni Narcissus, paano nagawa ng isang tulad nito na makipagsabayan. Nanginginig siya habang iniisip ito, at biglang sinubukan niyang umatake muli. Ngunit isang bagay ang biglang tumama sa likod ng kanyang leeg na may lakas. Bago pa man siya mawala ng malay, napasigaw siya ng malakas. Si Shua ang nagligtas sa kanya mula sa tiyak na pagkatalo. Mag-ingat ka, galit na sabi ni Shua kay Spiros. Ang huli ay naiinis na tumugon, palapit na akong patayin siya. Ngunit pinansin lamang siya ni Shua at binigyang babala, oo, may progreso ka, pero pang-praktis lang ang mga galaw mo. Hindi ito laban para magpasikat. Dagdag niya, sa halip na ipakita ang galing mo, targetin mo ang mga kahinaan ng kalaban at tapusin agad sila ng mabilis at simple.
Bahagyang tinamaan si Spiro sa sinabi ni Shua, at sumigaw ito, nakikialam ka talaga. Nasasayang lang ang oras mo sa pangangaral. Ngunit sinagot siya ni Shua, kung ayaw mong mamatay, tandaan mo ang mga sinasabi ko. Napakagatlabi si Spiro sa galit. Habang nagaganap ang lahat ng ito, natawa si Lucius nang tuluyang mabuksan ang tarangkahan. Kaagad namang sumugod ang mga sundalong Griego, at may paggalang na sumagot si Reus, opo, kamahalan. Sa bakbakan, mas pabor ang mga Persyano sa mga sandatang pangmalayo, habang ang mga Griego ay pawang sa malapitan ng laban. Excited si Lucius, ayos, ang huling yugto. Tiyak na hindi ito basta matatapos ngayon, tama? Tumawa ng mahina si Lucius at sinabi, talaga namang matalino ka, kamahalan. Tumayo ng tuwid ang tagapagsanay ng mga gladiator habang binabaybay ng mga tropa nila ang tarangkahan. Pumasok na ang kanilang hukbo, ngunit hindi pa lumalabas si Haring Zeus. May inaasahang hindi pa nangyayaring kaganapan na malapit ng maganap. Nang makita nila ang Haring Persyano at ang kanyang mga gwardya, naisip nila na yun na ang huling pagsubok. Isa na namang tao ang napaslang, at tila tapos na ang laban. Ngunit biglang narinig ang isang huni, isang signal ng alarma para sa isang hindi inaasahang pangyayari. Nakatingin si Narcissus mula sa pader ng lungsod. Nagsimula na, ito na ang huling laban, sabi niya. Tinansya ni Shua na maaaring maglunsad ng isang sorpresa ang kalaban mula sa ilalim, sa pamamagitan ng ilalim ng arena, o kaya'y mag-advance mula sa malayong tarangkahan. Kung magmumula sila sa tarangkahan, madali nilang mapagtatagumpayan dahil nakuha na nila ang lungsod. Hanggang nasa pader sila at ang kalaban ay nasa ilalim, laging sila ang may kalamangan. Handa na sila sa anumang mangyari. Ngunit nagulat si Narcissus nang mapansin niyang nagsimulang pumasok ang mga kalaban mula sa pangunahing tarangkahan. Walang duda, libu-libong sundalo na nakasuot ng pulang armor, na may mataas na moral, ang naghahanda upang magsulong. Matapos magsalita ng Haring Persyano sa harap ng kanyang mga sundalo, agad nilang nakita kung sino ang nasa pinakamataas na posisyon, si Haring Zeus.